Ang Pilipinas ay malawak na tinatawag o kilala bilang tanging bansa sa Asia na pinamumunuan ng mga Kristiyano. Sinasabi pang mahigit 71% ng populasyon ay nagsasanay ng Kristyanismo. At ito ang ika-5 bansa na may Kristiyanong populasyon sa buong mundo. Gayunpaman, ipinakita ng ating kasaysayan na hindi ito ang kaso dahil ang korupsyon at kawalan ng katarungan na hindi espiritual ang siyang naging sistema ng pamamahala. Ibig sabihin ba nito na ang simbahan o ang mga Kristiyanang simbahan ay walang kapangyarihang baguhin ang sistemang pangpolitika kung saan ang sistemang korupsyon ay umiiral gayong karamihan ng mga mamamayan nito ay Kristiyano? O malaki ba ang pagkukulang ng simbahan sa pagtatanim ng espiritualidad ng mga Pilipino na isabuhay ang kanilang pagiging Kristiyano? Ang Kristyanismong paimbabaw o kosmetikong Kristyanismo ay isang pananampalataya na nakatuon lamang sa panlabas na anyo. Ang mga taong may ganitong pananaw ay maaaring nagdadala ng titulong Kristiyano o nagpapakabait sa ibabaw, ngunit ang kanilang mga puso at pang-araw-araw na buhay ay hindi tumutugma sa mga tunay na turo ng Diyos. Ano ang itsura o anyo ng kosmetikong Kristyanismo? Ang pananampalataya nila ay panglinggo lamang. Sila ay nagsisimba at kumakanta ng mga awitin, ngunit nabubuhay ng lubusan para sa kanilang sarili sa natitirang bahagi ng linggo. Gumamit si Jesus ng isang napakatotoong halimbawa sa mundo. Inihambing niya ang mga pinunong panrelihiyon na nagpapakitang tao lamang sa mga libingang pininturahan ng puti. Maganda sila sa labas, ngunit puno ng mga patay na bagay sa loob ng libingan. Para matanggal ang kanilang maskara, kailangan nating tignan ang higit pa sa kanilang mga salita. Dapat nating pagtuunan ng pansin ang kanilang pang-araw-araw na kilos, ang kanilang pagpapakumbaba, at kung paano nila tinatrato ang iba kapag walang nakatingin. Maging mapanuri tayo sa pabago-bago ng kanilang mga gawa at salita. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa simbahan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ang tunay na pananampalataya nakikita sa ginagawa ng isang tao. Sinabi ni Jesus na tignan ang bunga o mga resulta ng buhay ng isang tao sa bayan na pinamumunuan ng mga Kristiyanong paimbabaw. Responsibilidad ng bawat isa ng mamuhay ng may pananagutan sa pananampalataya. Naniwala si Paul na ang katawang lupa natin ay maaring gamitin sa mabuti at masama. Subalit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hindi na maipasa sa ilalim ang katawang lupa natin sa kasalanan.